Nakapasok ako sa isang mitolohiyang mundo. Naging bayani ng masa na pinapangarap ng lahat sa hinaharap. Upang makawala sa aking mga magulang, hindi ako pumunta sa botika para maging alagad, kundi naglakbay sa daan ng pagsusulit. Noong taong iyon sa Westlake, may ulap at ambon. Nakilala ko si Bai Niangzi. Tinanggap ni Xuxian ang utos. Ako ay nakapasa sa pagsusulit ngayong taglagas. Si Xuking ay nagwagi ng unang pwesto sa unang klase. Pinakamahusay na estudyante sa mataas na paaralan. Ang pagbuhay muli ay labis na marumi. Si Xuking ang gobernador ng luyuhang sa dalawang Zhejiang. Ang mga opisyal ay pinipilit ang mga walang katangian. Umaasa akong hindi mabibigo si King sa katarungan. Palitan mo ako sa pag-iingat ng isang lugar. Kinikilala ang 20 taong gulang na tagumpay. Ito marahil ang pinakabatang top-notcher sa kasaysayan ng dinastya. Tunay na may tiwala ang kanyang kamahalan sa kanya. Diretso siyang itinalaga bilang gobernador ng isang lalawigan, si Xuxian Su Hanwen. Walang hanggan ang iyong kinabukasan. Nakatanggap ng utos ang inyong lingkod. Huwag kang mag-alala, hinihintay ko ang magandang balita mula sa iyo dito sa kabisera. Hindi ko bibigin ang tiwala ng inyong majestad. Ang asawa ay lumabas ngayon para magpahinga. Hindi ba ito makakaabala sa mga gawain ng punong bayan? Mahirap makahanap ng pahinga. Ang samahan ng misis sa labas ay isa ring mahalagang bagay. Saka, may mga mata rin ang Zhao sa opisina ng gobernador. Hindi ito makakapigil sa anuman. Talagang maganda ang Westlake. Fei Hai. Bai Suzhen, pakibitiwan si Xu Shaizu. Hindi ba't pagkatapos ng paglipat, hindi ko pa rin mababago ang lahat ng ito? Huwag mo na akong alalahanin, asawa. Dalhin mo si Xiao King at umalis na tayo, Ginoo. Kung aalis tayo, sama-sama tayong aalis ng maayos. Tinanong mo ba ang abang mong lingkod? Bakit ka nagmamalaki, mabahong monghe? Akala mo ba talagang natatakot kami sa'yo? Masyado kang mayabang para sa mga simpleng kakayahan mo. King Er, kamusta ka? Ate, ayos lang ako. Baihai, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mahal na tagapagligtas, ako ay narito upang iligtas ka. Alam mo ba na ang asawa mo at ang kanyang kapatid na babae ay hindi siya tao, kundi isang ahas na demonyo. Ang asawa ko ay hindi isang demonyo. Nabulag ka sa panggagaya ng mga demonyo. Natural na hindi makita ang katotohanan. Sinasabi mong sila ay mga demonyo. Ngunit nakasakit ba sila ng isang inosenteng tao? Ako at ang aking asawa ay tunay na nagmamahalan. Sino ba talaga ang mahal mo? Hindi mo ba narinig ang kasabihang mas mabuti ang 10 templo? Hindi ba natin dapat sirain ang kasal? Xuxian, ikaw ay nahuhumaling sa demonyo. Ang kasalanan ay nagbaligtad ng puti at itim, at ako'y nahulog na sa mga panggagambala. Sino ba talaga ang tunay na mahiwagang dagat? Nakikita ko na ikaw ang tunay na mahika. Hindi mo nauunawaan ang pag-ibig. Naiinggit ka lang dahil hindi mo nakikita ang pagmamahalan namin ng asawa ko. Akala mo ba inababaliw ka na sa pagiging monghe? Manalo. Xuxian, dahil sa iyong katigasan ng ulo. Ngayon ay hayaan kong maglaho sila sa alikabok. Dakilang biyaya ng langit, dakilang sutra ng batas. Bodha at mga bodha. Budha kung si Bama ay sumabog.
Nakatukoy na ang asawa ng host ay malapit ng mapahamak. Nakabind ang makapangyarihang knee guard system. Mabilis na i-bind ang sistema. Kung mababagal pa ako, magkakaroon na ng problema ang aking asawa. Matagumpay na nakabind ang sistema. Binabati ang host na si Ward sa bagong starter pack mula sa Emperor's Law Avatar. Naiintindihan ang oras. Ang tao ng emperador ay may batas na katulad ng sa kanya. Siya pala ang tagapagmana ng emperador ng universo. Asawa mo, ikaw at ang iyong asawa. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Sa ngayon, ayusin muna ang mabahong monghe na si Fahay. Amitabha. Dahil ikaw ay tagapagmana ng Yuhuang, itinuturing din kitang bahagi ng ating lahi. May mga batas ang 3 mundo at 6 na daan. Ang tao at demonyo ay may magkaibang landas na hindi dapat pilitin. Huwag mo akong lokohin ng ganyan. Hindi ka naman nag-aaral ng maayos, monghe. Paulit-ulit mong sinasabi na ang aking asawa ay isang demonyo. Ano ba talaga ang layunin mo? Matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi demonyo ang aking asawa. Asawa, talagang naniniwala ako sa iyo tungkol sa aking misis. Huwag na tayong magsalita. Huwag nang magsalita, asawang babae. Paano ko naman hindi alam ang iyong pagkatao? Pero ano naman kung ganon? Basta tapat ka sa akin. Kaya ko nang tiisin. Buhay sa pagkahumaling. Kung ayaw mong maniwala, kaya't hayaan mong makita mo ito ng iyong sariling mga mata. Ang tunay na anyo ng 2 ahas na demonyo. May sakit ka ba? Ano itong mga bagay na ito? Ate, hindi ako komportable sa buong katawan ko. Hindi maganda, hindi maganda. Ito ang liwanag ng Budismo. Ah. Ginoo. Ngayon, dapat mo nang makita ang kanilang tunay na anyo, di ba? Ayos ka, kalbo kang asno. Tignan mo, anong itsura na ng aking asawa dahil sa'yo. Isang magandang babae na walang kapintasan. Talagang naiinis siya sa'yo hanggang sa magmukha siyang ahas. Nakaharap ka pa dito na nagkukunwaring maawain. Binabati ang may-ari sa kanyang makapangyarihang pag-aalaga sa kanyang asawa. Nakamit ang makapangyarihang kakayahan, humiling sa langit. Pwede rin pala ito, si Xu Shaizu ay walang silbi. Para sa tagapagmana ng Jade Emperor, napasama akong mahulog sa isang ahas na demonyo. Ha. Kahit na ang aking asawa ay isang demonyo. Ano naman kung ganon? Asawa. Huwag kang matakot, asawang babae. Basta't nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Ang makatagpo sa iyo ay swerte ko sa 3 buhay. Ako ang may swerte. Pag-ibig sa pagitan ng tao at nilalang. Hindi mapapatawad ang kasalanan. Maging maingat ka, asawang lalaki. Pumunta. Dahil sa malupit na paghihirap, humihingi ng tulong sa langit.
Imposible, ano itong kapangyarihan? Binabati ang may-ari sa pagtulong sa kanyang asawa na makaligtas sa panganib. Nagawa ang proteksyon sa asawa. Gantimpala ng mabigat na pagkahulog. Bumagsak ng mabigat. Ito na ba ang sinasabing mabigat na bagay? Sa wakas, nakabalik na. Akala ko pa naman. Ngayon talagang mapapahamak ako sa matandang kalbo na si Fahay. Nasa kamay ng asno. Nga, salamat sa tulong ng aking asawa. Asawa mo. Kapatid na lalaki, talagang napabilib mo ako ngayon. Pati si Fahay na matandang kalbo ay hindi makakaya ang iyong galing. Ang lalim ng pagkakatago mo noon. Pati ako at ang kapatid na babae ko ay nakatago sa nakaraan. Dati, may asawa akong nag-aalaga sa akin. Kailangan ko lang maging mapayapa at gampanan ang aking tungkulin bilang kanyang asawang lalaki. Ngunit ngayon, may problema ang aking asawa. Bilang kanyang asawang lalaki, nararapat lang na ako'y tumayo at kumilos. Sige na. Mag-usap kayong dalawa ng dahan-dahan. Hindi na ako magiging sagabal dito. Asawa ko talaga. Tama si Fahay. Talagang ako ay. Huwag mo nang sabihin, asawa. Sa totoo lang, matagal ko nang alam. Mahal, kung alam mo na noon pa man. Bakit kailangan mo pang pakasalan ako? Dahil ikaw si Bei Suzen. Dahil mabait ka. Mahinahon at mapagkalinga. Sa akin ay may tapat na puso. Kahit tao ka man. Kahit na ikaw ay isang demonyo. Sa aking mga mata, ikaw ay palaging aking asawa. Kung ganun, bakit hindi kita maasawa? Asawa, Bakit umiiyak ang tanga kong asawa? nandito ako para sa iyo mula ngayon. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa'yo. Nakilala ang aking asawang lalaki. Ito ang pinakamalaking swerte ni Suzen sa kanyang buhay. Asawa, huwag kang magulo. Dapat nang bumangon ang asawa. Kailangan pang pumunta sa tanggapan ng gobernador ngayon. Ay, kailangan na namang maging pagod na baka at kabayo. Paano magiging baka at kabayo ang aking asawa? Ikaw ay isa sa mga mamamayan ng Yuhang. Sige noong Su na minamahal ng lahat. Sige na. Asawa, huwag mo na akong bigyan ng mataas na sombrero. Sige na, aalis na ako, hindi ba sapat iyon? Ako si Bei Suzen. Tumingin ka kay Ginoong Su. Nagmamadali na naman sa kalokohan. Tingnan mo kung paano kita ayusin ngayong gabi, ikaw na engkanto. Naghihintay ang alipin na ito sa pagbabalik ng Ginoo. Ginoo, ito ang mga dokumentong ipinasa mula sa ibaba. Kailangan mo pa ring suriin ito ng personal. Salamat sa iyong pagsisikap, Zhao Xian. Ang pag-aalaga sa mga alalahanin ng Ginoo ay tungkulin ng kanyang nasasakupan. Nagtitinda ng sombrero. May isang monghe sa labas na tumutugtog ng tambol upang magreklamo. Monghe. Hala, si Fahay ay talagang hindi nawawala. Gusto mo bang lumabas muna ako para tingnan? Hindi na kailangan pang personal na makipagkita sa kanya ang opisyal. Pumasok sa hukuman. Magretiro. Naghihintay ang nagkasalang si Fahay para sa pagsusuri. Amitabha. Ang abang mong lingkod, si Fahay, ang tagapangasiwa ng templo ng Jinshan, ay nakilala ka, Ginoo. Bakit ka pumasok sa hukuman, ikaw na monghe? Bakit hindi ka lumuhod? Siksu Shaizu, ang abang mong monghe, ay isang tao na nagtalikod sa mundo. Mayroon ng inskripsyon ng korte. Ang mga monghe at pari ay maaaring hindi lumuhod kapag humaharap sa mga opisyal.
Mayroon bang ganitong batas si Zhao Shai? Sa mga batas ng korte, talagang may ganitong alituntunin. Ngunit ang mongheng ito ay tila hindi matatalo sa harap ng mga opisyal. Ngunit kanina sa hukuman, hindi niya kayo tinawag na Ginoo. Tinawag kayong tagapagbigay. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng paghamak ng dinastyang Qing sa hukuman. Lahat ay maaaring ituring na kasalanan ng kawalang galang. May katwiran ang sinabi ni Zhao Shai. Sige, sabihin mo sa akin kung anong parusa ang nararapat sa paglapastangan sa hukuman. Si Ginoong Wei ay nag-utos ng 20 palo ayon sa batas. Su Shaizu, ito ay isang pampublikong pagbabayad ng utang sa personal na galit. Narito si Fahai sa tanggapan ng Yuhang County. Hindi ito ang iyong Jinshan Temple. Pagpasok sa hukuman ng opisyal na ito, kailangan mong sundin ang mga alituntunin ng opisyal na ito. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kang magreklamo sa akin sa kabisera. Ngunit bago ang lahat ng ito, kailangan mong bayaran muna ang utang na ito sa akin. Ako ay isang tao ng badhistong relihiyon. Maaari mo bang saktan ako? Hindi ko pinapalo ang monghe. Sinasaktan ko ang mga taong may paghamak sa hukuman. Gisingin ang tao. Talaga bang ganito ang mangyayari tulad ng aking batas? Ngayon, hindi lang kita tatamaan. Kailangan mo ring maunawaan ang isang bagay. Dito sa aking harapan, kahit dumating ang Buddha, kailangan pa ring sundin ang batas ng hari. Tila talagang nais ni Xuxian na gamitin ang hukuman upang ipahiya ang mga mahihirap. Kung ang monghe ay mahirap, dapat siyang lumaban sa harap. Ito ay katumbas ng pagbibigay ng dahilan sa korte upang supilin ang Budismo. Sige na, hindi naman ito higit sa 20 talampakan. Sa aking kakayahan bilang isang abang monghe, hindi ko kayang saktan ang pinakapayak na ugat. Talaga namang karapat-dapat ang guro bilang isang tao ng Budismo. Mataas ang antas ng kapangyarihan. Ang 20 zang na ito ay tila kayang tanggapin ng walang takot. Ginoong Xu, ngayon ba ay maaari nang ipahayag ng abang mong lingkod ang kaso? Siyempre maaari. Kung mayroon kang kaso, dumating ka agad. Nais ko pong ipaalam, Ginoo. Ang abang mong monghe ay bumaba mula sa bundok upang maglakbay. Natagpuan, Ginoo, na may 2 ahas na nag-aral ng libu-libong taon. Naging anyo ng tao ang ahas na demonyo. Anong nakatago sa mga tao? Nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Totoong may halimaw na ahas. Kung totoong ang ahas na demonyo, ano ang dapat gawin sa katahimikan? Fehai, alam mo ba kung anong parusa ang nararapat sa sinumang nagpakalat ng kasinungalingan laban kay Langshan? Ako ay isang monghe. Ang mga tao sa relihiyon ay hindi kailanman nagsasalita ng mga walang katotohanan. Kung ganon, sige, sabihin mo sa akin. Nasaan na ang 2 ahas na demonyo ngayon? Ang 2 ahas na demonyo ay nasa tahanan ng Ginoo. Patuloy mong sabihin na siya nga ang bunsong kapatid ng Ginoo. Hahaha. Fahai, sinasabi mo na ang aking asawa at ang ika-7 kapatid ay mga demonyo. Naniniwala ba kayo sa sinabing ito? Si Bai Niangzi ay mapagbigay at may mabuting puso. Malapit sa mga tao. Paano magiging demonyo yon? Sa pangkaraniwang araw, nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Tulong sa mga mahihirap. Imposible, 10 araw na ang nakalipas, malubha ang sakit ng aking ina. Si Angie, supa ang nagbigay sa akin ng pera. Dalhin mo ako para kumuha ng gamot para sa aking ina. Kung siya ay isang demonyo. Kung ganon, talagang walang mabuting tao sa mundong ito. Tama, mabait at may magandang puso ang pamilya ni Yanyi. Su, hindi kailanman nagmamalaki. Sa mga piyesta at okasyon, madalas pa silang nagpapadala sa atin ng mga pagkain at regalo. Nakakita na ba kayo ng anong halimaw na gumagawa ng ganito? Tama nga iyon. Sa tingin ko, ang kapalaran ng mongheng ito ay talagang isang kabaliwan. Si Yanyi, Su ay napakabait na tao. Nang makarating sa kanyang bibig, ito ay naging kagat ng ahas. Sobrang katawa-tawa. Hindi ba't lahat ng mga halimaw ay kumakain ng tao? Si Angie, Su ay ikinasal kay Yi. Su sa loob ng maraming taon, walang naitalang kaso ng mga halimaw na kumakain ng tao sa Yuhang County. Iyon ang sinasabi. Siguradong puro kalokohan ang sinasabi ng monghe na ito. Paano magiging demonyo yon? Kung siya ay isang demonyo, lahat kayo ay nahulog na sa pangakit ng ahas na demonyo. Naku, ikaw na hangin na monghe. Sinasabi ng sinasabi. Sinasabing puksain ang mga demonyo at masasamang espiritu. Kaya tumakbo ka sa hukuman para siraan si Ginang Xu. Sa tingin ko, ikaw ang may pinakamalupit na balak sa lahat. Boulder na demonyo. Bakit ka nagbabalak kayo at nagtatangkang siraan ang aking reputasyon? Asawa, mukhang nabaliw ka na sa pagninilay-nilay. Tao na.
Ang aking nasasakupan ay ipapasok ang halimaw na monghe na ito sa bilangguan ng langit. Walang utos mula sa akin. Walang sinuman ang pinapayagang makipag-ugnayan. Hindi dapat palabasin. Nagsasagawa po ako ng utos. Ang mga sinasabi ng abang mong lingkod ay lahat totoo. Suksian, kung patuloy kang magtatanggol sa halimaw. Ito ay paglabag sa batas. Alam ang batas ngunit lumalabag dito. Fahay, ikaw ay nagkakalat ng mga kasinungalingan at naliligaw ng isip sa harap ng aking hukuman. Pagsisinungaling sa utos ng imperyo at sa mga pamilya. Ngayon ay may lakas pa ring magbanta sa akin. Huwag mo akong pigilin. Nagmamalakas siya sa harap ng hukuman. Fahay, naglakas ka ng loob na labanan ng imperyo. Ang tao ay nanlilinlang sa kapalaran sa pananalapi. Hindi mo akalain na ang pagkuha mo ng pabor ng imperyo ay nagdala sa iyo ng kapahamakan. Ako ang gobernador ng Yuhang. Ang pag-atake sa harap ko ay isang hamon sa batas ng korte. Ako ang gobernador ng Yuhang. Ngayon ay gusto kong makita ang tagapangasiwa ng templo ng Jinshan. Gaano ba talaga kalaki ang iyong tapang? Nangangahas na lumaban sa pamahalaan. Kung magpapatuloy ang laban dito, iyon ay katumbas ng hayagang pagsuway sa pamahalaan. Sa oras na iyon, kahit ang badhistong sekta ay hindi na makakapagligtas sa akin. Sige, sa araw na ito, itinuturing kong talo ang aking sarili. Ding, binabati ang host sa pagkakakuha ng gantimpala. Ang sigla ng lahi ng tao ay garantisadong sa Gandigandivay. Ang kungtungsil na ito ay hindi ba pagkatapos ng pagbabalik ng 3 emperador at 5 hari? Nawawala bang garantiya ng lahi ng tao? Hindi ko inasahan ng sistema. Hindi ko akalain na ibibigay pa sa akin ang ganitong bagay. Mayroon na akong kayamanang ito. Mas lalo akong naging tiwala. Ang galing mo, bayaw. Hindi ko talaga inasahan. Hindi mo akalain na kaya mong talunin si Master Fahay na matanda. Diretso na itapon sa bilangguan. Sino ba ang nag-udyok sa mongheng iyon na sabihin ang aking asawa ay isang demonyo? Mahal, kahit na ikaw ang nagbigay ng ganti para sa atin ngayon. Ngunit sa ganitong paraan, ginagamit ang batas ng imperyo upang pigilin si Fahay. Kung malaman ito ng mga nakatataas, baka magdulot ito ng problema. Huwag mag-alala, asawa. Isa lamang siyang monghe. Ako ang tanging estudyanteng hinirang ng emperador. Isa na namang pinuno ng isang lalawigan. Maliban sa emperador. Sino pa ang may lakas ng loob na galawin ako? Ngayon, ang bayaw ay utos ng korte. Opisyal. Hindi na siya ang dating mahirap na estudyanteng madaling apihin. Ngayon, iba na ang katayuan ni Xiao King. Mas mabuti pang tayo'y kumilos ng tahimik. Si Fahay ay nakaranas ng hirap mula sa kanyang asawa ngayon. Tama ang sinabi mo. Ngunit may mga bagay na. Hindi dahil sa tayo'y tahimik ay bibitawan tayo ng iba. Napakarami ng mga demonyo sa mundong ito. Bakit kaya si Fahay ay nakatutok sa iyo? Sa ibang lugar, baka hindi ko na kayang pangasiwaan. Ngunit basta't nasa teritoryo ng Yuhang. Sino ang may lakas ng loob na muling mag-isip tungkol sa iyo? Pipilitin kong magsisi siya. Ginoo. Asawa, hindi na maaga ang oras. Tama, hindi na nga maaga ang oras. Asawa, kailangan na rin nating bumalik sa kwarto at magpahinga. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Hindi ko na kayo guguluhin, mga magkasintahan. Sumpeng Suksyan. Baliktarin ang katotohanan. Pinapabayaan ng mga demonyo na maghasik ng kaguluhan sa mundo. Nagtatago pa sa aking tahanan upang pumatay. Tanggapin mo ang aking tungkod ng Zen. Ilagay ang abang mong lingkod sa bilangguan na ito. Talagang isang malaking kahihiyan. Ngayon, ang abang mong pari ay nahulog sa mga salita. Kung pilitin ang pagtakas mula sa bilangguan, tiyak na magiging pagkain ng tao. Sa panahong iyon, makakahanap si Suksyan ng pagkakataon upang magpahayag. Sa ngalan ng korte, pinipigilan ang templo ng Jinshan. Ngunit kung patuloy na maipit dito, hindi ba't ito ay parang paghihintay na mamatay? Hayaan ang 2 ahas na demonyo na manatili sa mundo at magdulot ng kapahamakan. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Nasa akin na dahil hindi ako makakalabas sa ngayon. Kung ganoon, gagamit tayo ng panlabas na lakas para alisin ang halimaw. Sino ang nasa ilusyon ng wuhwa? Amitabha. Nakita ng monghe na si Fahay ang ginoong diyosa ng gabi. Tao ng Budismo. Ikaw ay isang tao ng Budismo. Hindi nag-aaral ng sutra at nag-aalay sa templo. Bakit ako nakadamit ng humihingi ng tulong sa Buddha at nakabilanggo sa kulungang ito? Ipinapaabot ko po sa ginoong diyosa ng gabi. Hindi ako nagkasala ng krimen. Talagang may dahilan ang lahat ng ito. Sinabi ng monghe na siya ay bumaba mula sa bundok upang sugpuin ang mga demonyo. Nakatagpo ng 2 ahas na demonyo na nag-aral ng libu-libong taon na nagtatago sa mundo ng tao. Nagsisikap na guluhin ang mundo. Nais sana ng abang mong pari na siya ihulihin. Sino ang mag-aakalang ang ahas na demonyo ay naging tao?
Naging asawa at nakababatang kapatid na babae ni Xuxian, ang gobernador ng Yuhang. Ang ahas na demonyo ay naging bahagi ng pamilya ng gobernador. Siya nga ang si Xuxian. Hindi alam kung anong panggagambala ng mga demonyo ang pinainom sa kanya. Hindi lamang siya hindi naniwala sa sinasabi ng monghe. Sa halip ay nagbalik ng parusa. Inilalabas ang mga kasinungalingan ng mga demonyo upang linlangin ang mga tao. Ipinakulong ang abang mong lingkod sa bilangguan na ito. Nakita ng mata ng abang mong lingkod. Walang kasinungalingan. Ang usaping ito ay may kinalaman sa mga opisyal ng korte na hindi basta-basta. Hindi na kailangan ipaalam sa langit. Mangyaring magpasya ang inyong kamahalan. Maraming salamat, Ginoo ng gabi. Kung maalis ang halimaw na ito, lubos ang aking pasasalamat. Xuxian, akala mo ba talagang maiiwan mo akong nakabilanggo dito? Ang ahas na demonyo sa inyong tahanan ay makakapagpatuloy na malaya. Tapos na ang magaganda ninyong araw. Tama nga. Ang monghe ay hindi talaga ng loko. Hindi ko akalain na sa loob ng tanggapan ng gobernador ng Yuhang ay naroon. Talagang may nakatago na 2 ahas na demonyo na nag-aral ng libu-libong taon. Ngunit, ang 2 ahas na demonyo na ito ay may kinalaman sa isang opisyal ng korte. Ang bagay na ito ay hindi na maaaring basta-basta na lamang ayusin. Kailangan pa rin nating pumunta sa langit kay Emperador Bingning. Ipinapaabot ko po sa inyong majestad. Nais ng Diyos ng gabi na makipagkita. Ipinahayag. Ako po si Yushen, narito po ako. Huwag mag-alala, mahal na hari. Nakatagpo ka ng mga tao sa mundong ito sa gabi. Ngayon ay pumasok sa palasyo. Ngunit ano ang nangyari sa mundo? Ipinapaabot ko po sa inyo, mahal na hari. Ang punong monghe ng Jinshan Temple na si Fahai ay nag-ulat sa kanyang mga nasasakupan. Yuhang County sa mundong ito. May 200,000 taong ahas na demonyo na nagtatago sa mundo. Ako ay personal na pupunta upang mag-imbestiga. Hindi nagkamali si Fahai sa kanyang sinabi. Ang pagpasok ng mga demonyo sa mundo ay hindi naman malaking bagay. Ang mga ganitong bagay ay maaari mong ayusin ng mag-isa. Bakit kailangan pang mag-ulat dito sa akin? Kung ang iyong hinahanap ay mga karaniwang demonyo, hindi ko naman guguluhin ang langit. Ngunit sa pagitan ng 2 ahas na demonyo, may isang ahas na nakipag-ugnayan sa gobernador ng Yuhang bilang asawa. Kabilang ang mga kasunduan ng mga opisyal ng tao at ng korte. Hindi ko kayang kumilos ng walang pag-ingat. Sige na. Magkaibang landas ang tao at demonyo. Hindi ito pinapayagan ng batas ng langit. Isang maliit na ahas na demonyo ang naglakas loob na makipag-ugnayan sa isang opisyal ng tao bilang asawa. Ito rin ay may kinalaman sa kapalaran ng korte. Ang lakas ng loob. Nababahala ang aking nasasakupan na kung hindi maayos ang paghawak sa bagay na ito. Hindi lamang ito magdudulot ng gulo sa mga korte ng tao. Maaaring magdulot ito ng kabiguan sa kapalaran ng mga tao. Ang bagay ay naipasa na sa iyong mga kamay, mahalikang kamahalan, mangyaring ipasya ng langit. Mahal na mga ministro, sino ang nais bumaba sa mundo upang alisin ang mga demonyo at ipatupad ang batas para sa akin? Mahal na hari, ang mga ahente ng ahas. Dahil kasangkot ang mga opisyal sa mundo at ang kapalaran ng sangkatauhan. Sa pananaw ng isang matandang ministro, mas mabuting ituro ang mga emperador ng tao. Hayaan ang korte ng tao na ayusin ito. Tama ang sinasabi ni Taibay, ito ay usaping makatawid. Mas mabuting ipasa na lamang ito sa tao upang mas maging maayos. Dahil sa inyong lahat, mga minamahal na ministro, ay ganito ang iniisip. Kaya't ang bagay na ito ay ipapasa sa korte ng tao. Huwag po, mahal na hari. Ano ang ginagawa mo? Huwag ka pang umalis. Hindi na kailangang magalit si Levi King. Bilang isang tagapagsalita ng langit, ang ikatlong prinsipe. Siyempre, may karapatan akong ipagbawal ang pagsasalita. Anak, ano ang iyong opinyon? Mahal na Ginoo, ang ahas na demonyo ay may kinalaman sa kapalaran ng mga tao. Ngunit ang bagay na ito ay hindi dapat ipasa sa korte ng tao upang ayusin. Hindi mo alam, ikatlong prinsipe. Pinalalim ang kapalaran ng sangkatauhan. Kung ang Diyos ay walang ingat na makialam, madaling mahawahan ng hindi kinakailangang sanhi at bunga.
Hindi ba't dahil sa takot na madamay sa mga sanhi at bunga? Kaya't kahit ang aming mga tungkulin sa langit ay isinusuko na. Ang langit ay nagdulot ng kaguluhan sa 3 mundo at 6 na batas. Dahil ang 2 ahas na demonyo ay lumabag sa batas ng langit. Dapat magpadala ang langit ng tao sa mundo upang sugpuin ang mga demonyo. At hindi ipasa ang problema sa mundong ito. Kung ngayon ay umatras dahil sa isang maliit na sanhi at bunga, ay mga demonyo at halimaw bukas. Lahat ay nakikisawsaw sa mga opisyal ng tao. Gumamit ng mga kasunduan ng tao upang makaiwas sa kapahamakan. Nasaan ang aking kapangyarihan sa langit? Nasaan ang mga batas ng langit? Noong mga nakaraang taon, nilabag ng Diyosa ng ulap ang mga batas ng langit at nakipag-ugnayan sa isang mortal. Saan ako titira sa langit? Mahal na hari, ang inyong anak ay masyadong pasaway. Walang preno ang dila. Umaasa ako na patawarin mo ako, mahal na hari. Walang anuman, 3 prinsipe. Sino sa tingin mo ang dapat ipadala upang bumaba at labanan ang mga demonyo? Ipinapaabot ko po, mahal na hari. Siyempre, dapat ito ay pamahalaan ng nag-aalaga sa mga batas ng langit. Ang Diyos ng katarungan na si Amjayan ay pumunta rito. CJ, pinapayagan. Sundin ang iyong sinabi. Magpadala ng tao sa Guanjiangmen upang ipaalam kay Lin Yijin, ang Diyos ng katarungan. Pahintulutan siyang hulihin ang ahas na demonyo. Kagalang-galang na pangalan ng inyong kamahalan. Pag-ibig ng tao at demonyo, he. Talagang nagiging mas kawili-wili na. Isang gobernador ng Yuhang County. Isang milenyo ng ahas na demonyo. Pati ang langit ay nagulat. Si Fahay na monghe ay talagang mahilig makialam sa mga bagay na hindi niya dapat. Bubusisiin ng North Cloud ang kanyang hukbo ng personal. Gaano ba katatag ang taong si Ginoong Xu? Zhao Shai. Nandoon pa ba ang demonyong monghe sa langit na bilangguan? Ipapaalam ko sa inyo, Ginoo. Ang demonyong monghe ay nanatili sa kulungan ng langit kagabi. Walang kahit kaunting balak o... Mukhang hindi naman ganap na walang isip itong Fahay. Nakahula siya sa balak ng opisyal. Hindi pumayag na bigyan ng pagkakataon ang opisyal na ito na magpahayag ng kanyang mga ideya. Ang tao na yon, si Fahay, ay sa katunayan ang tagapangalaga ng templo ng Jinshan. Ang Jinshan Temple ay 1,000 taong gulang na tor. Malalim ang epekto. Bakit natin siya pinipigilan ng ganito? Kung sakaling usisain ng mga tao sa Budismo, tiyak na may mga dapat ikatakot. Walang pakialam sa anuman, kahit na ito ay 1,000 taong templo. O kaya'y ang 10,000 taon na Budismo. Nakasakit ako sa opisyal. Hindi na uunawaan ng tagapagpahayag. Ako ang nag-aalala ng labis. Zhao Shaye, tandaan mo ito ng mabuti. E-monitor mo si Fahay kung siya ay mangahas na tumakas. Agad na ipaalam. Kung talagang mangahas siyang tumakas, iyon ay tiyak na pagtakas bago ang parusa. Ako mismo ang magwawasak sa kanyang templo ng ginto. Aking susundin ang utos. Bilang isang opisyal, nais kong makita kung ano ang mangyayari sa pagkakataong ito. Paano mo pa maibabalik ang iyong sitwasyon? Ah! Walang masabi, Ginoo. Tuwing pumupunta sa Xihu, laging maganda ang pakiramdam ko. Siyempre yon. Siyempre, noong mga panahong iyon, ako'y isa pang estudyante lamang. Dito sa Duanqiao ng Xihu ko unang nakilala ang aking asawa. Siyempre, naaalala ko iyon. Noong araw na iyon, umuulan. Ang asawa ay nabasa na parang basang sisiw. Nakatayo sa tabi ng tulay na walang magawa. Ang itsura niya ay talagang nakakaawa. Dumana ang mga bagay na yon. Bakit mo pa siya binabanggit, asawang babae? Hindi, ngayon na naisip ko ng mabuti. Noong una, ikaw ay nag-iisa sa tulay na nasira. Nasa kamay ko pa ang 2 payong. Ako na lang ang nag-iisa sa tulay. Naulanan ng pinakamasama. Asawa, hindi mo naman balak na pinaplano ito ng matagal na, di ba? Hintayin mo lang na mahuli ako, asawang Ginoo. Walang asawa na nagsasalita ng ganito. Bakit wala? Bakit naman may lalabas sa ulan? At nagdala pa ng 2 payong. Sinasabi mo bang nahuhumaling ka sa aking kagandahan? Ang isang payong ng asawa ay inihanda para kay Xiao King. Siya na mismo ang nakalimutang dalhin ito.
Hahaha, ganun nga. Hahaha. Siyempre, ako na lang ang nagmamalabis sa aking damdamin. Ang tanawin ng Westlake ay pinakamaganda. Ngunit sa huli, hindi pa rin kasing ganda ng aking asawa. Dalawang tagapagsanay. Ako ay isang manghula na dumaan sa isang maswerteng lugar. Ngunit sa kasamaang palad, kapos ako sa pera. Kanina, mula sa malayo, isang. Makikita na ang anyo ng dalawang ito ay napakamahalaga. Hindi pangkaraniwang tao. Hindi ko alam kung maaari bang pahintulutan ng mga Ginoo na ako'y magbasa ng kapalaran para sa inyo. Palitan ng ilang panggatong. Ang taong ito ay hindi basta-basta. Lalo na ang itim na aso na hawak niya. Napakalakas ng presyon na dulot nito sa akin. Hindi pangkaraniwang bagay. Huwag mag-alala, nandito ako. Misteryo. Nasa labas tayo. Lahat ay may mga pagkakataong mahirap. Itong kaunting pilak. Isipin mo na lang na kami ng aking asawa ay nagkaroon ng magandang ugnayan sa monghe. Tungkol sa panghula, hindi na kailangan. Ang taong ito at ang demonyo ay talagang kawili-wili. Sayang, narito ako ngayon. Hindi naman ito para sa isang o dalawang pilak. Dalawang tagapagsalita. Mayroong isang ugali ang abang mong lingkod. Hindi tatanggap ng kamatayan mula sa mga bisita. Dahil tinanggap ko ang inyong pera. Kung ganoon, ituturing ko na itong kasunduan. Medyo masyadong mapang-api ang sinabi ng monghe. Baka naman gusto mo pang pilitin ang pagbili at pagbenta. Kung ganito ang nais ng laiko na unawain, walang masama dito. Paano kung hindi ko payagan? Pinapayuhan ng abang mong pari ang tagapagsanay. Mas mabuting pag-isipan mo ng mabuti. Mahal na Ginoo, alam mo ba kung sino ako? Si Xuxian, ang gobernador ng Yuhang County. Tama ang sinasabi ng abang mong lingkod. Ang matandang monghe ay agad na nakilala ang aking pagkatao. At tingnan mo ang kanyang tapang. Siyempre, alam na niya kung sino ako. Mukhang talagang nakatagpo ako ng isang mahirap na sitwasyon ngayon. Dahil alam ng alagad ng batas na ako ay isang opisyal ng korte. Hindi ka na natatakot na makipagmatigas sa harap ng opisyal na ito. Mukhang hindi ka rin basta-basta na manghula. Hindi naman bobo ang sitwasyon. Ang taong ito ay may masamang intensyon. Baka hindi talaga siya dumating para sa panghula. Alam ko na dahil sa pagiging matyaga ng alagad ng batas sa panghula. Kaya't bibigyan kita ng pagkakataong ito. Gusto kong makita. Ano bang gamot ang tinitinda mo sa loob ng iyong kalabasa? Bibilangin ko ba, Genue? Tapos na ang aking pagbibilang. Tapos na ba ito? Sige na nga. Sabihin mo nga kung ano talaga ang nakuha mong kaalaman. Nalaman ko na ang kasama mong babae ay hindi isang karaniwang tao, kundi isang ahas na demonyo na nag-aral ng libu-libong taon. Mr. Sacerdote, dahil nasabi na ang mga bagay na ito, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sino ka ba talaga? Umabot sa langit at lupa. Nais ni Erlang Shen na manalo sa hirap. Hindi mo alam na ang ahas na demonyo na ito ay may ilang antas ng pananaw. Si Yang Jay. Sino ba talaga ang nagdala sa dakilang Diyos na ito? Kaya pala ay ang Diyos ng katarungan. Paano nakaligtas si Erlang Zhenjun sa kabila ng lahat? Hindi sa langit humuhusga sa mga Diyos at nag-uutos ng kamatayan. Sa halip, tumakbo siya sa Westlake. Huwag makialam sa mga pribadong bagay ng aking tahanan. Xuxian, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Bilang isang opisyal ng hukuman sa mundo ng tao, nais ng tao na makipag-usap sa mga bagay. Ngunit natutulog sa isang kama kasama ang ahas na demonyo. Kasama sa umaga at gabi. Ako'y narito upang tuparin ang utos na hulihin ang mga demonyo para sa tigre. Shen Jiawei, Erlang Shen, nagsimula ka na agad sa akin. Ang malaking sombrero ng opisyal na ito. Mukhang masyado kang nagmamadali. Ang aking asawa ay nagpakabuti at nagtipon ng mabuting gawa sa mga nakaraang taon. Nagbibigay ng lunas sa mundo. Hindi kailanman nakasakit ng sinuman. Kayo pa nga ang ganon. Bumuka ka at nagbanggit ng batas ng langit. Isang salita ng demonyo. Gusto lang niyang paghiwalayin ang mag-asawa ng iba. Putulin ang daan ng ibang tao. Ganyan si Fahai. Ikaw rin, Yang Jian. Paano kaya nakalimutan ni Erlang Shen ang mga ito? Ikaw, Yang Jian.
Noong panahon na yon, hindi rin ba dahil sa mga tinatawag na batas ng langit? Napilitang mawala ng tahanan at pamilya ba? Ha ha ha. Ang tunay na Ginoo na gustong hulihin ay ako. Hindi ka kayang talunin ng iyong asawa. Pakiusap, wag mo na siyang pahirapan. Handa akong sumama sa'yo. Hindi pwede. Asawa, ikaw lamang ang akin. Sa mundong ito, walang sinuman ang makakapag-alis sa'yo sa aking tabi. Kung talagang darating ang araw na yon, maliban na lang kung mamatay ako. Asawa, ang tanga mo talaga. Halika na, Erang, talunin mo ang tunay na Diyos. Kung talagang gusto mong dalhin ang aking asawa. Sige, umakyat ka muna sa aking bangkay. Talaga bang hindi ka natatakot sa kamatayan? Kung natatakot kang mamatay, hindi ka tunay na lalaki. Asawa, tunay na Ginoo, handa akong sumama sa iyo. Pakiusap, wag mong saktan ang aking asawang lalaki. Huwag siyang hilingin. Hindi kita pinapayagang ganyanin ang sarili mo. Mukhang talagang hindi ka nagsisisi. Dugo ng hari ng dugo na paaralan. Hindi ko akalain na ikaw pala ang tagapagmana ng dugo ng emperador. Ano ba yon kung ganon? Totoo bang ikaw ito, Ginoong Zen? Nakapasok ka na, bata. Ano bang pinagdaraanan mo, hahaha? Hindi mo ba talaga akalain? Nandito ako ngayon para hulihin ang asawa mo, di ba? Ang ibig sabihin ng tunay na Ginoo ay ako. Mga magulang ni Jun. Noong mga panahong iyon, nagkasala sila sa batas ng langit dahil sa pag-ibig ng Diyos at tao. Sa huli, ang ama at nakatatandang kapatid ay malupit na namatay. Ang ina ay pinigilan sa Tianshan sa loob ng maraming taon at hindi makabangon. Ikaw at siya ay napakalapit sa aking mga magulang noon. Kung talagang gagawa ako ng hakbang laban sa inyo dahil dito, iyon ang mga taong pinilit na patayin ang pamilya Yangko noong panahon ni Tang. Ano ang kaibahan nito? Noong una, ang nais ko lang ay makita ang batang ito. Kung talagang karapat dapat ba siyang pagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay? Ganoon pala. Mukhang nakapasa na ang batang ito sa pagsubok ng tunay na Diyos. Sige, parang nakapasa ka na rin. Kung ganon, maraming salamat sa pagpayag ng tunay na Ginoo. Salamat sa awa ng tunay na Ginoo. Huwag kayong masyadong magalak ng maaga. Nasubukan niyo na ang pagsubok na ito. Ngunit ang pagsubok sa langit ay hindi ganon kadali. Ang ibig sabihin ng tunay na Ginoo ay Diyos ng paglalakbay sa gabi. Naiulat na ang bagay na ito sa langit. Ngayon, alam nang hindi lang ako ang tungkol sa pagkatao ng iyong asawa. Ngayon, nakatagpo ka sa akin. Maaari pa kayong magkaroon ng isang pagkakataon. Ngunit kung ibang tao ang bumaba, salamat sa paalala, Ginoong Zen. Ngunit kahit sino pa ang ipadala ng langit, hindi ko papayagang may sinuman na dalhin ako. May ganitong puso ang aking asawa. Mukhang lalaki pa rin. Mahigpit na ipinagbabawal dito. Nasabi na ng aking sarili ang mga dapat sabihin. Maging maingat kayo sa inyong mga sarili. Asawa, mukhang tunay na nagsisimula pa lang ang ating mga problema. Basta't andyan ang aking asawa. Walang kinatatakutan si Susan. Nakita ni Ding na matagumpay na naipagtanggol ng host ang kanyang asawa. Nakakuha ng gantimpalang isang piraso ng 9-turn golden elixir. Siyam na paglikha ng gintong elixir. Ito ba ang uri na sinasabi sa alamat? Isang butil lang ang sapat upang baguhin ang isang tao. Ang siyam na pag-ikot na gintong elixir para sa pag-akyat sa gusali. Tulad ng iniisip ng host, napakabuti nito. Mayroon na akong siyam na pag-ikot na gintong elixir. Tiyak na lalakas ang aking kapangyarihan. Pagdating ng panahon kahit si Fahay, o mga Diyos na ipinadala muli ng langit, hindi ko rin tiyak na wala akong kakayahang makipaglaban. Asawa, sa pagkakataong ito, tiyak na poprotektahan kita ng buo. Umalis kayo. Opo, Ginoo. Amitabha. Talaga namang dumating ka, Ginoong Tsu. Fahay, mukhang hindi ka nagulat sa pagdating ko. Matagal nang naghihintay ang abang mong lingkod kay Ginoong Tsu. Tama nga, ikaw ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa langit. Ang lahat ng ginawa ng pobre ay para sa pagpuksa sa mga demonyo at masasamang espiritu. Kung makakakuha ng tulong mula sa langit, ihampas ang 2 ahas na demonyo sa hukuman. Kahit na ako'y nakabilanggo, wala akong pagsisisi. Mukhang talagang naniniwala ka, demonyong monghe. Lahat ng ginawa ko ay tila natural lamang.
Ako'y sumusunod lamang sa puso ng badha at ginagawa ang nararapat. Si Ginoong Tsu ay nagtatago ng mga halimaw. Makalipas ang panahon, ikaw ay masusunog sa iyong sariling apoy. Fahay, pagsisisihan mo ang pag-aaway sa akin. Sa buhay kong ito, hindi ako nagsisisi, Mabuti pang huwag ka nang magsisi kailanman. Dahil malapit mo nang makita ito sa iyong sariling mga mata. Nakaaway ko si Xuxian. Ano kaya ang magiging kapalaran nito? Baka may nangyaring hindi inaasahan. Sinasabi nyo, biglang tinawag tayo ni Ginoong Tsu. Ano ba talaga ang dahilan nito? Sino ang nakakaalam? Ngunit nakakatawag ng ganitong karaming tao ng sabay-sabay. Tiyak na hindi ito maliit na bagay. Huwag nang maghinala. Kapag dumating na ang Ginoo, magiging malinaw din yon. Mabilis, tumayo na kayo, darating na ang Ginoo. Walang anuman, hindi na kailangang magbigay ng maraming galang sa harap ng Ginoo. Salamat, Ginoo. Ngayon ay tinawag ko kayo. May isang bagay lamang. Ngunit ayon sa utos ng Ginoo, dalhin ang mga kagamitan sa Jinshan Temple. Ihinto mo siya para sa akin. Ginoo, nandito tayo sa Jinshan Temple. Kung talagang gagalaw, baka ang korte sa palasyo. Walang ibang dapat sabihin. Ano man ang mangyari, ako ang mananagot. Kailangan niyong tandaan ang isang bagay lamang. Ito ang utos ng opisyal na ito. Mahal na Ginoo, 1,000 taong lumang templo. Sabi ng wasakin, wasakin na. Mukhang magkakaroon tayo ng malaking problema dito, susunod po. Agad na umalis. Gusto kong makita. Wala na ang demonyong monghe na si Fahay mula sa Jinshan Temple. Ano pa ang natitirang kapangyarihan niya? Fahay, hindi ba't gusto mong habulin ang aking asawa? Kaya't ngayon, sisirain ko na ang iyong Jinshan Temple. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan tayong maglalaro. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa sa dulo. Isang katawang tao na walang kabuluhan. Isang milenyo ng ahas na demonyo. Kaya palang talunin ang Diyos ng hustisya mula sa langit at malubhang masaktan. Pati nakatakas pa sila. Ganitong ulat ng labanan. Nakakatawa talaga sa paningin ko. Talaga namang ganito pa rin ang ugali ni Yang Erlang, masungit pa rin. Mas gugustuhin pang gawing ganito ang sitwasyon. Hindi man lang siya binigyan ng kahit kaunting respeto ng kanyang tiyuhin na si Taibay. Mahal na hari, ako'y naglilingkod sa iyo habang ikaw ay nagtataguyod ng pananagutan kay Yang Jian. Hayaan siyang mag-isip sa loob ng kanyang tahanan at magmuni-muni ng mabuti. Haring, hindi mo ba ako pinapahirapan? Hindi man lang pinansin ni Yang Jian ang iyong tiyuhin. Kung ako'y magtatanong ng pananagutan, hindi ba't ako'y magpapahiya sa sarili ko? Ako, ang lingkod ni Taibay, ay tumanggap ng utos. Mga minamahal kong mga opisyal, ang kapangyarihan ng langit ay hindi dapat hamakin. Ngayon, nagkamali sa pag-aalaga ng mga uod. Mayroon bang sinuman ang handang bumaba at labanan ang mga demonyo? Ibalik ang dangal ng langit. Ipinapaabot ko po sa inyong kamahalan. Handa akong bumaba at labanan ang mga demonyo. Bakit ka nakikialam dyan? Sinasabi ng ama kong hari ito. Ako ay talagang Diyos ng Santan Highway. Ang pagpapaalis ng mga demonyo at masasamang espiritu ay talagang bahagi ng aking tungkulin. Napakabihirang may ganitong puso si Nezha. Ang bagay na ito ay ipapasa ko sa iyo upang asikasuhin. Dapat talagang dalhin ang ahas na demonyo pabalik sa langit upang litisin. Aking tinanggap ang utos. Sire o sire, hindi pinapansin ng pamangkin mo ang dangal ng langit. Iyan ay ibababa ang maliit na ninuno. Baka hindi ito para ibalik ang dangal, kundi para ipitin ang mukha ng langit sa lupa. Pagsasama-sama ng alitan. Kapag nangyari na naman ang anumang gulo sa oras na yon, talagang mapapahiya ang langit sa tatlong mundo na ito. Nasa ganitong oras na, mayroon pang ibang tao na naghahanap sa akin. Asawa. Marahil mayroong mahalagang bagay na dapat ipaalam mula sa tanggapan ng alkalde. May katwiran ang sinabi ng misis. Kapatid na lalaki, ate, kayo na ang maunang kumain. Pupunta ako para buksan ang pinto. Sino ang batang ito at anong bahay siya galing? Mukhang cute naman. Sino ang batang ito? Wala ka bang kaunting pangunawa? Ang prinsipe na ito ay tiyak na mas matanda sa iyo ng 200,000 taon. Mas matanda ka sa akin ng 200,000 taon. E di ikaw ay isang matandang halimaw. Ikaw ang tunay na matandang halimaw. Ako ay isang tunay na Diyos. Hahaha kung ikaw ay Diyos. E di ako na lang si Diyos Anwa. Ayos, ikaw na lang ang berdeng ahas. Nagmamalaki kang magbiro tungkol kay Diyos Anwa. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Ikaw, sino ka ba talaga, Jay?
Si Naza, ang ikatlong prinsipe. Ate, bayaw, may masamang balita, dumating na si Nadja. Dumating na si Nadja. Talagang si Naza ang ikatlong prinsipe, walang duda. Nandyan ang Rocket Gun, Qian Kun Circle, at si Hu Chenlin. Maliban sa maliit na ninuno, sino pa ang makakasama sa passenger seat sa tatlong mundo? Kakaalis lang niyang Jen. Dumating na si Naza. Mukhang hindi talaga balak ng langit na maging mabait sa pagkakataong ito. Ano nang mabuti? Hindi naman ako gagawa ng masama sa inyo. Dumating ang ikatlong prinsipe sa gitna ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang iyong mahalagang mensahe. Ethe, wala namang malaking bagay. Gusto lang talagang tingnan ng prinsipe. Sino ba talaga ang mortal na ito? Kaya niyang bigyan ng kaunting respeto siyang Erlang. Anong tinitingnan niyo? Hindi mo pa ba nakikita ang Diyos na kumakain? Bakit kayo nakatayo? Umupo ka, sabay tayong kumain. Umupo ka, makakasama mo ang tatlong prinsipe sa isang pagkain. Hindi ito mahanap ng iba kahit gaano pa sila manghingi. Prinsipe, narito ka. Hindi ba para hulihin ang aking asawa at si Xiao King? Sa langit doon, talagang ipinadala ako ng prinsipe para hulihin ang iyong asawa. At ang berdeng ahas na iyon. Ngunit ang langit ay langit. Ang prinsipe ay prinsipe. Kung gusto nilang hulihin iyon, kanila na iyon. Ano ang kinalaman nito sa prinsipe? Isang bagay na kahit siyang Erlang ay hindi pinapansin. Mas tamad pa akong makialam. Bukod pa rito, ang mga bagay na tulad ng pag-aasawa ng mga tao ay hindi makatarungan. Wala akong interes dito. Ibig sabihin, darating ang ikatlong prinsipe ngayong gabi. Hindi para hulihin ang mga tao. Kung talagang nais ng prinsipe na hulihin. Sa tingin mo ba ay makakapagpahinga pa kayo ng matiwasay ngayon? Naupo dito habang kumakain. Itong maliit na ninuno, talagang walang pakialam sa pagsasalita. Sino ang tinatawag mong maliit na ninuno? Wala. Sinasabi ko ang ikatlong prinsipe, matalino at makapangyarihan. Mayamang anyo. Enye. Nabusog na po ba kayo, ikatlong prinsipe? Kung hindi ka pa nakakain ng sapat, pupunta na ako sa kusina para muling magluto ng isang mesa para sa inyo. Akala mo ba isang tambak ng pagkain ang prinsipe? Yung siksuks yan, di ba? Ano ang utos ng ikatlong prinsipe? Sige, suntukin mo ako. Anong ibig mong sabihin, ikatlong prinsipe? Huwag nang magpaligoy-ligoy, bilisan mo. Sinasabi ng prinsipe na dapat kang kumilos kapag inutusan ka. Mamaya ay ipapaliwanag ko sa iyo. Ito ay sinabi mismo ng ikatlong prinsipe, huwag nang magpakadaldal. Mabilis na. Ah. Ito. Bayaw. Yung palo mo, kanina ay talagang sinadyang itulak ko lang. Kahit kalahating puwersa ay hindi nagamit. Dapat sana, hindi lang ang pagwasak kay Santaizi. Kahit ang mga karaniwang bata ay hindi kayang itulak. Paano niya nagawa iyon? Hindi ba ako talagang naging ganito kalakas ngayon? Hihi. Maganda ang eksenang iyon kanina. Ang prinsipe ay ginamit na si Liu Ying. Lahat ay naitala na. Siyempre, naitala iyon. Akala mo ba'y walang ginagawa ang prinsipe? Sadyang tumakbo ako dito para matanggap ang isang suntok mo. Nasa kamay na ito ang alaala. Pagbalik ng prinsipe sa langit, mabilis na makakapagpaliwanag ng may katwiran. Sinasabi ko po, mahal na hari. Hindi naman dahil ayaw ng prinsipe na manghuli ng tao. Talagang napakamasamang espiritu ng dugo. Isang hampas lang ay halos pinatay na ako. Paano pa natin mahuli ito, sabi mo? Hehe. Tatlong prinsipe, ginawa mo ito para hindi ka mapahiya. Pati sarili niya, pinahihirapan niya. Ano ang ibig sabihin ng paglalagay sa sarili sa panganib? Ito ay tinatawag na may dahilan at ebidensya. Kumilos ng may kumpiyansa. Kaya pinapayagan mo akong saktan ka. Ito ay para makakuha ng ebidensya at makapag-ulat pabalik. Ano pa nga ba? Yung mga tao sa langit, araw-araw nilang sinasabi ang mga batas ng langit. Sobrang nakakapagod na sa akin ang mga naririnig ko. Kailangan kong makahanap ng isang dahilan na katanggap-tanggap para hindi makasama sa kanilang walang kabuluhang gulo. Tatlong prinsipe. Ngayon, naitala ni Suzanne ang mga bagay na ito na walang kabuluhan. Hindi ako narito para tulungan kayo.
Ayaw ko lang maging kasangkapan ng langit. Mas kawili-wili ang ikatlong prinsipe kaysa sa mga sabi-sabi. Sige, kailangan na ring umalis ng prinsipe. Sa pagkakataong ito, maswerte kayo. Ngunit kailangan ko pa ring ipaalala sa inyo. Hindi laging ganito kadali ang mga bagay sa langit. Lalo na ang ilang mga matatandang tao. Mas marami pang abala kumpara kay ang Erlang at sa akin. Salamat sa paalala, ikatlong prinsipe. Nakita ng bituin na matagumpay na piprotektahan ng host ang kanyang asawa. Nakakuha ng gantimpala, likas na kayamanan sa gitna ng kaguluhan. Sobrang generous ng sistema na ito sa pagkakataong ito. Binigay pa talaga sa akin ng direkta. Isa sa tatlong kayamanan ng paglikha, ang kaguluhan. Mayroon na akong ganitong mahalagang kayamanan. Kahit na talagang darating ang mga makapangyarihan mula sa langit. Hindi rin naman ako walang kakayahang makipaglaban. Kapatid na lalaki, ngayon ay talagang naintindihan ko na ang langit. Mga Diyos na ito sa korte. May konting diferensya ang isip. Makatutulong sa atin ang ikatlong prinsipe sa pagkakataong ito. Ngunit hindi siya maaaring tulungan tayo palagi. Susunod, tila darating na ang tunay na bagyo. Walang problema, darating ang sundalo ay may hadlang, darating ang tubig ay may sagabal. Walang pakialam kung sino pa ang bumaba mula sa langit. Walang problema, patuloy lang ako sa aking ginagawa. Maliit na monghe, mayroon ka lamang 1 oras. Sabi niya, agad na lumabas. Wiming, bakit ka nandito? Naku, may masamang nangyayari sa mga pangunahing bagay. Templo ng Jinshan. Templo ng Jinshan. Ano na ang nangyari sa Jinshan Temple? Ano ang nangyari sa Jinshan Temple na sinira ng mga tao mula sa opisina ng gobernador? Suxian, naglakas loob ka pang mandaya sa akin. Hindi maganda, ang demonyong monghe ay gustong tumakas. Mabilis, magulat ka sa aming Ginoo. Si Suxian ay hindi titigil hanggat hindi ka namamatay. Ahaha. Anezha. Sino ang gumawa sa iyo ng ganito, Yinen? Ang ikatlong prinsipe ay nasaktan ng ganito. Kailan ba nagkaroon ng ganitong kahanga-hangang tao sa mundo? Hindi ba't iyon na naman ang gobernador ng Yuhang? Amang hari. Napaka-misteryoso ni Xuxian. Ang prinsipe ay nakipaglaban lamang sa kanya ng 1 beses. Kaya napinsala ng ganito. Si Xuxian na naman. Isang mortal ang nakasakit sa iyo ng ganito kalala. Ang taong iyon ay hindi isang karaniwang tao. Sa tingin ko, mas mabuting itigil na lang ito. Napaka-absurd ng isang Diyos ng batas. Isang Diyos ng Santanhayhui. Mataas na Diyos ng langit. Hindi makapaniwala na sunod-sunod tayong nalugi sa kamay ng isang mortal. Kung hindi ko kayang pigilin ang bagay na ito, ano na ang natira sa aking dangal? Nasaan ang kapangyarihan ng langit? Mahal na hari, kalmahin mo ang iyong galit. Sabihin niyo sa akin kung paano ako mapapakalma. Paano ko mapapakalma ang aking galit? Mahal na mga ministro, sino ang nais na pumunta at ibalik ang malaking pabrika para sa akin? Mahal na hari, sa tingin ko mas mabuti pang huwag nang magpadala ng tao dito. Ano ang ibig mong sabihin, Nezha? Ang ibig sabihin ng lingkod ay simple lamang. Nawala ng kontrol siyang giant sa simula. Nasugatan ako sa huli. Kung magpapadala pa ng tao sa mundo ng mga tao. Kung sakaling hindi pa rin makuha ang dugo ng Diyosa. Lalo lang silang mawawala ng mukha sa langit. Huwag kalimutan, mahal na hari, na ganito rin ang nangyari kay Sun Wukong noon. Sa simula, walang nagbigay pansin. Ano ang nangyari sa huli? Diretsong atake sa timog langit na pinto. Naging magulo ang lahat, Yignen. Sinasabi ko po, mahal na hari, nais kong bumaba sa mundo upang hulihin. Ang mga demonyo ay nag-aral ng kahihiyan para sa langit. Nais ko ring mamatay. Kami ay handang bumaba sa lupa upang ibalik ang katarungan para sa langit. Sira na. Halos nakalimutan ko na ang nangyari noong mga panahong naghasik ng gulo si Sun Wukong sa langit. Ipinasa ang lahat ng utang ng langit. Lumipas na ang maraming taon.
Gusto nilang may isa na namang biktima na dumating para maging hadlang. Akala nyo ba hindi ko nakikita ang mga iniisip nyo? Kanina, isa-isa silang nagkunwaring bingi at pipi. Ngayon, lahat ay nag-agawan na para makilala, Denny. Sige na. Kahit si Angjayan at Nezha ay hindi kayang lutasin ang bagay na ito. Huwag na kayong lumabas at magpakahiya, Taibay. Nasa akin ang tungkulin. Ang pagpapaalis ng mga demonyo at masasamang espiritu ay talagang tungkulin ng dakilang Emperador Zenwu. Pumunta ka sa Hilagang Polo para sa akin. Pakiusap na ipatawag ang dakilang emperador ng katotohanan. Nararapat na sundin ng iyong lingkod ang utos. Kahit si Emperador Zenwu ay kailangang ilabas. Mukhang seryoso na ang langit sa pagkakataong ito. Huwag kang umalis, Ginoong Venus. Ang aking guro ay kasalukuyang nag-aabala. Walang ibang bisita. Nandito ako ngayon upang magsilbi sa utos ng inyong kamahalan. Nagtatangkang humiling kay Emperador Zenwu na makialam upang sugpuin ang mga demonyo. Ito ay may kinalaman sa dignidad ng langit. Pakiusap na bigyan ng kaunting pangunawa. Huwag magalit, Ginoong Ginseng, dahil may utos siguro na huwag gambalain ang kanyang pagsasara. Ang pagsasara na ito ay napakahalaga. Walang sinuman ang dapat makialam. Hindi ko alam kung gaano katagal mananatili ang emperador sa kanyang pag-isa. Hindi rin maglakas loob ang estudyanteng ito na magsalita ng walang batayan. Baka sa susunod na sandali ay makalabas na siya. Marahil ay kailangan niyang magsara ng ilang libong taon. Sinasabi ito. Mas mabuti pang sabihin na lang na hindi na magkikita. Umalis na siguro Taibay Ginseng. Mabuti na lang at pinaalis na. Hindi naiintindihan ng disipulo ang guro. Ang emperador ng Jade ay sa kabila ng lahat ay ang pinuno ng langit. Si Taibay Ginseng ay dumating bilang tagapaglingkod. Bakit ka nag-aalala sa ganitong maliit na bagay? Ay tinanggihan ang utos ng inyong kamahalan. Aking estudyante, sa tingin mo ba ito ay maliit na bagay? Hindi ba? Karaniwang bagay. Siyempre, hindi ko tatanggihan ang emperador ng Jade. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako makakilos. Bakit? Alam mo ba ang tungkol sa puting ahas sa ibabang mundo? Ano ba talaga ang kwento nito? Hindi alam ng disipulo. Ang puting ahas ay tinatawag na Baisuzen. Siya ay disipulo ng Lishan Laomu mula sa Emishan. Inang Lishan. At si Inang Lishan, siya ang banal na tagapagturo ng koneksyon sa langit. Mga inapo ng tao. Isang pagsasakatawan ng guro mula sa banal na ina ng Jinling. Ang puting ahas na iyon ay may ganitong background. Ngayon, iniisip mo pa bang maliit na bagay ito? Kung ang langit ay magpupumilit na palakihin ang isyu na ito, baka sa huli ang mapapahiya ay si Yudi. Ginoo, may malaking problema tayo. Anong bagay ang nagdudulot ng ganitong takot? Kahapon ng gabi, sinaktan ni Fahay ang angkan ng mga emperador. Ano ang tumakas mula sa bilangguan? Mukhang ikaw na itong baliw na aso, Fahay. Sa wakas, nakatakas din sa tanikala. Tahanan ng lawa. Talagang si Fahay ang nasa lawa. Kayo. Saan tayo pupunta? Wala na ang namamahala sa Jinshan Temple. Naghahanda na kaming bumaba sa bundok at muling maging ordinaryo. Bakit kailangan pang bumalik sa mundo? Inutusan na ni Ginoong Xu. Kahit na kami ay nagmonk, kailangan pa rin naming buwagin ang Jinshan Temple. Ngunit ang pangunahing dapat pa ring umasa sa mga debosyon upang mabuhay. Ngayon, wala na ang templo. Nawala ang mga panalangin. Hindi naman tayo pwedeng mamatay sa gutom sa bundok, di ba? Kaunting pagsubok. Kaya't pinabayaan kayong magbawas ng sahod. Bilang mga disipulo ng Budismo, napakakawawa naman. Nakalimutan niyo ba ang mga pangako nang kayo'y pumasok sa monasteryo? Ano nga ba ang mga pangakong iyong binitiwan? Nakalimutan ang mga alituntunin. Nalimutan ang puso ng Badha. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka pumasok sa Budhistong landas?
Yine, walang sinuman ang pinapayagang umalis. Mula sa araw na ito, iwanan mo ako para muling itayo ang templo ng Jinshan. Abot, hindi naman kami ayaw magtagal. Ngunit sa panig ni Ginoong Xu, Xuxian, malalaman niya. Ano ang magiging kapalit sa pagsira mo sa Jinshan Temple? Hindi darating ang halimaw para mamatay. Itong mabahong kalbo, bakit ngayon pa dumating? Bakit pa kayo niya pinili na sirain ang aking magandang pagkakataon? Biyenan at Hipag. Ngayon, talagang dumating na si Fahai upang pumatay. Mga bagay na hindi nawawala ang kaluluwa. Kakatapos lang nilang makalabas mula sa bilangguan. Kaya't nagmamadali na kayong magpakamatay, he. Saktong-sakto nandyan kayong tatlo. Sa ganitong paraan, makatipid din ako sa paghahanap sa inyo isa-isa. Fahai, talaga bang gusto mong makipag-ugnayan sa amin hanggang sa ganitong antas? Mabaho at kalbo na asno. Baka sa nakaraang buhay mo, inukit ng lola mo ang puntod ng pamilya mo. Parang asok ang baliw na ayaw bitawan ang pagkakagat. Demonyo! Kahit malapit na ang kamatayan, nagtatangkang magyabang pa rin. Ngayong gabi, isasama ko kayo sa daan. Fehai. Dahil sa pagkakataong ito, ikaw na mismo ang nagdala sa iyong sarili dito. Kaya huwag kang magalit kung tuluyan kitang mapapahamak dito. Yine, ang mga demonyo ay talagang mga demonyo. Kaya mo pang magmalaki sa harap ng aking Budha. Walang hanggan ang dagat ng Budha. Pagsugpo sa dragon at tigre. Anong maliit na kasanayan lang ito? Maging may lakas na humamon sa akin sa harap ng aking Budha. Paano mangyayari yon? Ano ba talagang kayamanan ito? Hindi mo na kailangan malaman ito, Fahai. Mas mabuti pang sumunod ka at magpasakop. Ako. Huwag mong maliitin ang abang mong lingkod. Hindi ito possible. Paano magkakaroon ng ganitong nakakatakot na mahika sa mundong ito? Ngayon ay natatakot na si Fahai. Sayang, huli na ang lahat. Paulit-ulit mong sinumpa ang aking asawa. Sinasabi mong nag-aalis ng mga demonyo at masasamang espiritu. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na hindi ka makakakuha ng kahit anong benepisyo. Papasukin mo na ako. Xuxian, naglakas loob ka. Ako ang tagapangasiwa ng templo ng Jinshan. Hindi ka pakakawala ng badhistong mundo. Sige, hayaan mo silang dumating. Sige, dalhin mo ang isa, kaya kong harapin yon. Kapatid na lalaki, sobrang lakas mo naman. Walang anuman, asawa. Simula ngayon, sino mang gustong saktan ka? Una, tanungin mo muna ako kung papayag ako. Bakit hindi ka nagretiro ng maaga o huli? Sadyang nagkukulong siya sa oras na kailangan ko siyang huminto sa mga demonyo. Walang ganitong kaswerte sa mundong ito. Mahal na hari, pakisuyo, huwag magalit. Tila talagang nagkataon na si Emperor Zenwu ay narito sa tamang pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagbigay ng tulong sa tawag. Tayong dalawa, huwag mo na akong aliwin. Alam ko sa aking puso. Ako'y walang iba kundi isang walang laman na pwesto sa mundo. Tumingin sa mga Diyos at Diyosa sa kalangitan. Sino ang hindi nagpapakumbaba at sumusunod sa akin sa harap? Sa disyerto, ngunit ang araw ay sumisikat habang ang dilim ay sumasalungat. Nagsasalita ng mabuti ngunit hindi naman talaga sumasang-ayon. Bakit kailangang maging ganito kakabad mood, mahal na hari? Ikaw ay mahalaga sa langit at lupa. Hawak ang langit. Naghahari sa 6 na mundo. Sa huli, siya pa rin ang lehitimong pinuno ng 3 mundo. Tama at makatarungan. Iyan kahit na siya mismo ay okay lang.
Sino ang hindi nakakaalam matapos ang pagtatalaga ng Diyos? Ang buong langit ay puno na ng mga disipulo ng tatlong relihiyon. Isang-isa ay umalis sa kanilang mga tahanan at umakyat sa langit. Ang mga ugnayan ay masalimuot at magulo. Kahit isang maliit na demonyong unggoy. Noong mga panahong iyon, nagawa nilang maghasik ng gulo sa langit. Ang pagwawasto ng otoridad ay tila nawawala ng saysay. Napakasikip ng mundong ito para sa akin. Ngayon, ang inyong kamahalan ay wala ng silbi sa pagsasabi ng mga ito. Sa ngayon, ang pinakamahalaga, mas mabuting unahin munang ayusin ang mga bagay sa ibabang mundo. Sige, sabihin mo, paano natin dapat ayusin ang bagay na ito? Ang aling pangyayari na ito, mahal na hari? Sa huli, ito ay bumabalik sa pinagmulan. Ang unang nagpasimula ng kaguluhan. Ito pa rin ang punong pari ng Jintian Temple sa mundo ng mga tao, si Fahay. Dahil nagsimula ang lahat sa Budhistong templo. Bakit hindi natin samantalahin ang sitwasyon sa langit? Iwan na lang ang bagay na ito sa kanlurang Budismo upang sila na ang humawak. Sa ganitong paraan, maaari nang alisin ng kamay ng Budhistong mundo siksuksian at ang ahas na demonyo. Maaari ring alisin ang problema mula sa langit. May katwiran ka, Taibay. Nakagawa ka ng magandang ideya para sa akin ngayon. Kung ganon, pumunta ka sa kanlurang templo ng Budismo para sa akin. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng ito ng buo. Hayaan silang kumilos ng mag-isa. Sila na ang bahalang ayusin ang mga natirang problema. Nauunawaan ko ang utos. Taiba, ano pa ang nais ng inyong kamahalan? Ang buhay ko ay parang naglalakad sa manipis na yelo. Sinasabi mo bang makararating ako sa kabila? Kailangan lang na nandito ka pa sa posisyong ito, mahal na hari. Palaging may hadlang sa unahan. Anak, anong nangyari sa'yo, ate? Asawa, hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Bigla na lang akong nakaramdam ng pagduduwal. Sobrang hindi komportable ang tiyan ko. Bakit ganito? Kahapon, hindi ba maayos naman ang lahat? Hindi kaya ito ay noong mga nakaraang araw. Nang nakipaglaban si Fahay sa baldado na iyon. Nasaktan doon. Hindi maikakaila na kahit si Fahay ay may mataas na kapangyarihan. Ngunit sa oras na iyon, mabilis na kumilos ang aking asawa. Hindi niya talaga ako nasaktan. Ano ba talaga ang nangyari? Naiintindihan ko na. Ang reaksyong ito ng kapatid na babae ay isang sintomas ng mga mortal na babae. Pero mukhang totoo. Anong sintomas? Bakit ang tanga-tanga mo, bayaw? Ano pa ba ang maaaring mangyari? Siyempre, buntis na. Hindi naman totoo ang sinabi ni Xiaoqing, di ba? Hindi ko rin matiyak. Ang tanga ko talaga. Hindi ba't binigyan ako ng sistema ng gantimpala na si Zongzong? Maaari mong makita ang lahat gamit ang Zongzong. Bakit hindi ko na lang ito panoorin ng sarili ko? Gumagamit lang ako ng mga bigat para gawin ito. Natatakot akong ako na siguro ang kauna-unahang tao sa buong kasaysayan. Asawa ng kapatid na babae. Huwag kang mag-alala sa iyong mga mata. Ito ay isang anunsyo ng kapangyarihan ng puno ng tungob. Ano na ang balita, asawang Ginoo? Asawa, nagdadalang tao ka na. Talagang mayroon ka na ng ating anak, asawang lalaki. Totoo ba? Totoo, asawang babae, buntis ka talaga, ganyan. Sa wakas, nagdadalang tao na ako ng anak ng aking asawa. Brod, pakibaba na si ate. Huwag kang ganyan, umiikot ka. Paano kung masaktan ang aking munting pamangkin? Magiging tatay na ako. Talaga bang magiging ama na ako, Siksuksyan? Kuya, hindi ka ba pwedeng maging mas matagumpay? E di nagkaanak lang naman. Bakit sobrang saya niya? Ano bang alam mo? Ito ay anak namin ng iyong kapatid na babae. Asawa. Simula ngayon, huwag ka nang mag-alala sa kahit ano. Anong gusto mong kainin o anong gusto mong magkaroon, sabihin mo lang sa akin. Sisikapin kong alagaan kayong mabuti ng anak. Hindi ko kayo papayagang magdusa ng kahit kaunting hindi makatarungan. Mahal kong asawa, may mga salitang ganyan ka. Sapat na kay Suzen ang kanyang natamo. Nais makipagkita ni Taibay Jinxing kay Daos Han Shengfo. Matandang Taibay. Bakit siya tumakbo dito sa Flower and Fruit Mountain ko? Sige, makikita rin naman natin kung ano ang meron siya. Pumunta ka at ipasok ang matandang Taibay. Titignan ni Lao Sun kung anong gamot ang nakatago sa kanyang kalabasa. Ito ay ang hari, haha. Haha. Nakita ni Taibay ang duwende ng labanan. Amitabha Buddha.
Kay Beijing Sing, hindi ka nag-enjoy sa langit. Bakit ka pumunta sa iyong tubig na talo ng Bodha? Diyos ng digmaan at banal na Bodha. Dumating ang maliit na Diyos hindi para sa personal na bagay. Ito ay ayon sa utos ng Bodha. Nandito ako upang anyayahan ang banal na Bodha na lumabas. Bodha. Bakit ako tinatawag ng Bodha? Maging kalmado ka, banal na Bodha. May utos ang Bodha. May nangyaring abala sa mundong ito. Mukhang kailangan pang humiling na personal na pumunta ang banal na Bodha. Nandyan na naman ang gulo sa ibabang mundo. Hindi ba? Sino na namang walang modo na halimaw ang nagdulot ng gulo? Ginoong Haibay. Magsalita ka na, magsalita ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Ang bagay na ito tungkol sa banal na Bodha ay medyo komplikado. Kasama rito ang mga usaping may kinalaman sa Budismo. Kabilang din ang langit. Kasama rin dito ang isang gobernador mula sa Yuhang County sa ibabang mundo. Nakakagulat ito. Isang mortal. Kayang pagsamahin ang Budismo at ang langit. Nakakatuwa. Hay Ginoong Puti. Ngayon, talagang naengganyo ako, ha? Magsalita ka na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Haha. Ganito ang nangyari. Ang gobernador ng Yuhang sa ibabang mundo. Nag-asawa ng isang ahas na demonyo na nag-aral ng libu-libong taon. Nang mapansin ito ng tagapamahala ng templo ng Jinshan ng Budismo na si Fahay. Ako ang pupunta upang sugpuin ang mga demonyo at masamang espiritu. Sa halip na mahuli ang demonyo. At pinigilan ng gobernador ng Yuhang gamit ang kanyang posisyon. Diretsong ipinasok sa bilangguan ng langit. Ganito lang. Akala ko'y isang napakalaking kaganapan ito. Sa huli, isa lang naman itong magkasintahan. Kailangan ba talagang paghiwalayin niyo sila? May mga batas ang Santong Bodha sa tatlong mundo. Magkaibang landas ang tao at nilalang. Ito ay batas ng langit. Batas ng langit, batas ng langit. Wala nang iba pang sinasabi ang langit kundi ito. Wala nang iba pa. Sino ba ang iniirog ng tao? Bakit kailangan niyong makialam sa mga bagay na pareho naming gusto? Hindi ba't parang aso na nakikialam sa hindi niya dapat pakialaman ito? Santo at Bodha. Kung ganito lamang ang sitwasyon, hindi ito makakapag-alala sa iyo. Ang susi ay nasa. Nagpadala na ang langit ng dalawang grupo ng tao sa mundo. Ang unang grupo ay ang Diyos ng katarungan na si Yang Jian. Pagkatapos ay si Nezha, ang dakilang Diyos ng tatlong altar ng dagat. At pagkatapos, at hindi nila nagawa ang anumang bagay sa mortal na iyon. Sinasabi mo ba, nakatikim ng pagkatalo ang tatlong mata at ang batang iyon? Tama iyon. Hahaha, ayos lang. Sobrang ganda, hindi ko akalain. Ang gobernador ng Yuhang ay isang mortal. Talagang nakapagpabagsak sa tatlong mata at sa batang ito. Lahat sila ay nabigo. Hahaha. Ngayon, nagiging kawili-wili na ito. Isang mortal na may lakas ng loob na pakasalan ang ahas na Diyosa. Kaya pa rin makipagsabayan sa tatlong mata at sa batang walang galit. Talaga namang gusto kong makilala siya. Sa ganitong paraan, mukhang handa na ang banal na Bodha na bumaba sa mundo. Pupunta rin ako sa bagay na ito, pero sabihin ko na muna. Pupunta ako. Hindi ito para tumulong sa langit na hulihin ang anumang ahas na demonyo. Gusto ko lang talagang makita. Ano bang klaseng mortal siya? Na makuha ang tatlong mata at batang paslit. Lahat ay nagiging magulo at magaspang. Basta't bumaba ang banal na Bodha sa mundo. Basta't masabi lang. Yun matagal na akong hindi nakatagpo ng ganitong kawili-wiling bagay. Gusto kong makita kung gaano talaga kahusay siksuksyan. Bakit parang nag-aalala si Ginoong Zhao? May malaking nangyari, Ginoo. Magsalita ka ng dahan-dahan. Hindi naman bumagsak ang langit. May isang monghe na pumasok sa tahanan ng gobernador. Mangangaral na naman ang monghe. Ang mga sundalo sa opisina ay hindi kayang pigilan ang monghe na may hawak na isang kahoy na tungkod. Mabilis ang kamay ng masamang tao. Hindi kayang pigilan ng mga sundalo sa ating tahanan. Lahat ng sumubok na humadlang. Lahat sila ay nawasak niya sa isang palo. Ayos lang, wala na si Fahay na baldado. Narito na naman ang isang hindi marunong mamatay. Siya nga. Sino ka? Nangahas kang pumasok sa tahanan ng opisyal ng korte. Nasaktan ng mga gwardiya ng opisina ko. Alam mo ba kung anong kasalanan ito? Ikaw siksuksyan. Ako ang nagtatanong sa'yo. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay narinig kong magaling ka. Kaya't nagpunta ako dito para tingnan kung natapos mo na. Kung tapos ka na, umalis ka na dito, haha. Nakakatuwa. Mas may tapang ka pala kaysa sa inaasahan ko, tao ka.
Mayroon din siyang kaunting dignidad. Pareho lang tayo. May pagkaswel din ang mongheng ito. Ha 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 ha. Magaling, magaling. Matagal nang walang naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Bata, magaling ka. Narinig ko. Nandito ang tatlong mata at ang batang iyon. Lahat sila ay kumain ng pagong. Kung ganon, bibigyan kita ng pagkakataon. Tatlong mata na batang pasaway. Alam ng monghe na ito, hindi lamang sinayang Jayan at Nezha. Hindi na siya makapangahas na tawagin sila sa ganitong tono. Mukhang kilala niya ang dalawang iyon hindi lang basta-basta. At mukhang hindi mababaw ang kanilang relasyon. Huwag kang mag-aksaya ng oras dito, Yani. Sino ka ba talaga? Hari ng langit at lupa. Ang pangalang Qichen Dasheng. Matagal nang hindi ko narinig ang sinuman na bumanggit nito. Dakilang santo. Ikaw rin ba ay nandito para paghiwalayin ako at ang aking asawa? Lenwe, paghiwalayin ka at ang iyong asawa. Hindi ako gagawa ng ganitong mga bagay. Hindi ako narito ngayon para hulihin ang mga tao para sa langit. Nandito ako para makipag-away sa iyo. Hindi para manghuli ng tao, kundi para makipaglaban. Ang unggoy na ito, talagang hindi sila kasundo ng mga tao sa langit. Bata, yang Jayan at Nezha, lahat sila ay nabigo sa iyo. Kung hindi ako dumating para makilala ka, hindi ba't masyadong walang kwenta yon? Halika na. Hayaan mong makita ni Lao Sun kung gaano ka talaga kahusay. Ako'y isang simpleng iskolar lamang. Hindi ako mahilig makipaglaban. Hindi rin naman ako nag-aral ng anumang sining ng pakikipaglaban o mga supernatural na kakayahan. Mukhang nagkamali ka ng tao ngayon. Yenwe, nagkamali ka ng tao, Yenwe. Ngayon na nagkamali ka ng tao, hindi pa rin ako magdadalawang isip na saktan ka. Ay. Ayos ka, Xuqian. Sinasabi pa na hindi siya marunong sa martial arts. Alam mo na ang anyo ng emperador, kaya mo nang tandaan. Gusto mo pang lokohin si Matandang Sun. Dakilang santo, bakit hindi tayo makaupo at mag-usap ng maayos? Wala akong oras para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Kung may nais kang sabihin, mas mabuting maglaban na muna tayo. Dakilang banal. Kung talagang kailangan nating paghiwalayin ang ating mga antas. Sige, lumipat tayo sa ibang lugar. Ang lugar na ito ay tahanan ng gobernador ng korte. Hindi tayo pwedeng magtago ng ganito. May katwiran. Masyadong maliit ang lugar na ito. Talagang may mga pagkakataon na hindi ko maipakita ang aking tunay na kakayahan. Sige, labanan tayo sa labas ng lungsod. Gusto ko sanang makita kung gaano ka talaga kagaling. Kung talagang ganito ang nais ng dakilang banal. Sige, sasamahan kita sa paglalakbay na ito. Ako'y aalis na. Tanggapin mo ito, bata. Lahat ng ito ay tiyak na magdadala sa iyong pagkawasak. Walang sinuman ang makakaligtas. Ano itong kayamanan? Hindi akalain na may ganitong panganib. Ay. Mabait na bata. Talagang nakakuha ka ng atensyon ko, Matandang Sun. Magpapatuloy pa bang lumaban ang dakilang santo? Nasa simula pa lang tayo. Hindi pa ako nagbigay ng lahat ng aking lakas. Iyan eh, bata. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ng mabuti. Ano ang tunay na Qichen Dasheng? Tingnan mong mabuti. Ito ang pinakamalakas na anyo ni Lao Sun. Ayokong matakpan ng langit ang aking ligaya. Ibigay mo sa akin ang hampas. Talagang karapat-dapat siya sa titulong Qichen Dasheng. Ang panganib ng pamalo na ito, talagang nakakagulat. Kadalasang Chino, lahat ng uri ng sandata sa mundo. Sundin ang aking utos. Pumunta.
Matalinong mga mata. Si Qichen Benxiang. Dagdag pa ang mahiwagang apat na pandama na ito. Kapag ang unggoy na ito ay seryoso na. Talagang nakakatakot ng labis. Mukhang hindi na pwedeng magtagal dito. Maaari lamang gamitin ang Chaos Heavy. Ano ba talaga itong bagay na ito? Bakit may ganitong nakakatakot na pakiramdam ng panggigipit? Noong una, kahit ang 5 daliri ng Bodha ay hindi ako pinigilan. Si Lawson ay labis na natatakot. Talagang hindi nakakagulat na siya ang Qichen Dasheng. Kahit na naipit sa ganitong antas ng kabuluhan, hindi pa rin sumusuko. Bata, bakit ka huminto? Mahal na Santo, nandito ka lang para makipaglaban sa akin. Hindi ka naman dito para hulihin ang asawa ko. Kung ito ay simpleng pagsasanay lamang, sapat na ang umabot sa sukdulan. Hindi ito kinakailangan na maging isang laban sa buhay at kamatayan. Mabait na bata. Sa buhay ko, hindi ako kailanman sumunod sa maraming tao. Ikaw ang pangalawa. Pangalawa pa lang. Akala ko pa naman na dapat ako ang panguna. Hindi ako natatakot kahit kanino, kahit kay Bodha. Mabuti na rin na nakarating ka sa pangalawa. Sino kaya ang panguna? Siyempre, siya ang aking guro. Apo Bodhi. Kaya pala siya ang matandang iyon. Kung si Patriarka Bodhi, talagang humahanga ako. Ayos na, naglaban na rin. Nakapasa na rin si En. Kailangan ko nang umalis. Talagang hindi nagkamali ang pangalan ng Qichen Dasheng. Kung hindi dahil sa nagbabantay sa gitna ng kaguluhan. Ang laban na ito ay tiyak na hindi magiging madali upang manalo. Haring mahal, may malaking problema. Bakit ka nagmamadali, Taibay? Umiral po, mahal na hari. May problema na naman sa usaping Tsuxian sa mundong ito. Hindi ba't ito ay naipasa na sa mga Buddhist na namamahala? Hindi kaya sila ay nabigurin? Tama, ang Buddhistong sekta ang nagpadala ng duwende ng digmaan. Naisa nang gamitin ang kanyang kamay upang lutasin ang bagay na ito. Siyempre, si Sun Wukong. Ang unggoy na yon, kahit na nagdulot ng kaguluhan sa langit noong mga nakaraang taon. Nakakainis ito sa akin. Ngunit sa usaping kakayahan, talagang hindi siya nagkukulang. Paano siya nagkamali rin? Hindi lang basta pagkakamali. Ayon sa ulat, personal na bumaba sa mundo ang duwende ng digmaan. Nakipaglaban siya kay Tsuxian. Sa huli, hindi pa rin nila nagawang talunin ang kalaban. Kahit si Sun Wukong ay hindi siya matalo. Hindi kayang talunin ni Yang Zhensha. Nurcha ay bumalik na may tagumpay. Ngayon kahit si Sun Wukong ay natalo na. Talaga bang ganito nakalakas si Tsuxian? Sire, ano sa tingin niyo ang dapat nating gawin ngayon? Ano pa bang magagawa natin? Pinalamig. Ang bagay na ito. Ito ay talagang si Fahay mula sa Buddhistong mundo ang nagpasimula nito. Nakalabas na si Yang Jian sa aking langit. Naging kasangkot na si Nezha pati na si Sun Wukong. Hindi pa ba sapat ang mga nagawa ko? Ngunit mahal na hari, sa huli, ang bagay na ito ay may kinalaman sa batas ng langit, hehe. Ano nang kinalaman ng mga batas ng langit sa akin? Tumingin sa mga Diyos at Diyosa sa kalangitan. Sino ba talaga ang seryosong kumikilala sa mga batas ng langit? Isa-isa silang nagsasabi ng mga magagarbong salita. Sa likod ng mga eksena, sino ba ang hindi may kanya-kanyang plano? Kung ganon, bakit ko pa kailangang ipagtanggol ang Bodha? Mula ngayon, tapos na ang usaping ito. Sila mismo ang nagdala ng gulo sa Buddhistong sekta. Hayaan silang magdesisyon para sa kanilang sarili. Naiintindihan ko po, mahalika. Ipasa na. Simula ngayon, sinumang muling magdulot ng abala sa akin dahil kay Tsuxian. Hayaan kong siya mismo ang bumaba sa mundo upang lutasin ito. Naglilingkod ang iyong lingkod ayon sa utos. Amitabha. Tanungin ang puso, humarap sa aking Buddha, tanungin ang puso, ikaw ay nagmamadali. Ngunit mayroong isang bagay na dapat ipaalam. Buddha. Dumating ang maliit na monghe upang talakayin ang tungkol kay Tsuxian sa mundong ito. Walang kaalaman tungkol sa bagay na ito. Ito ay tungkol lamang sa pag-ibig ng isang ahas na demonyo at isang mortal. Si Fahay ang nakialam dito.
Inutusan ko rin si Dawang Shengfo na ayusin ang mga bagay sa mundo. Mukhang hindi na magkakaroon ng anumang alon. Hindi alam ng Bodha. Tagumpay na Bodha sa labanan. Nabigo nga. Ano? Nabigo ang duwende ng digmaan. Paano ito posible? Ang Dao Zhensheng Bodha ay isang mandirigma ng aking budismo. Napakalakas. Paano siya matatalo sa kamay ng isang mortal? Baka sinadya niyang manatili. Natalo ang duwende ng digmaan. Maaari rin itong ituring na isang kabalyero. Walang anuman. Dahil hindi niya naayos ang bagay na ito. Walang ibang paraan kundi ang magpadala ng tao upang ayusin ito. Amitabha. Tanungin ang damdamin at makipagkita sa aking Bodha. Tanungin ang damdamin. Ano ang dahilan ng iyong pagdating muli? Bodha. Dumating na ang mga sundalo ng Diyosa ng Langit sa dakilang ulan ng tunog. Sabi niya, kailangan kong humingi ng paliwanag mula sa aking Bodha. Magtipon ng mga sundalo para sa tulong. Lahat kayo umalis na. Subukan ang Bodha. Paano ka naging Budha sa loob ng napakatagal na panahon? Kahit ako, hindi na kita nakikilala. Matagal na tayong hindi nagkita. Jinling Shaimi. Akala ko'y nakalimutan mo na. Akala ko nakalimutan mo na kung sino ka. Hindi ko kailanman nakalimutan. Hindi ko rin kailanman nakalimutan. Ako rin ay naging disipulo ng Nidyo. Miyembro ng kumpulan ng mga katuruan. Dabao. Hindi ka na ngayon ang nakatatandang kapatid ng sekta noong mga panahong iyon. Ikaw ngayon ang mataas na pinuno ng Budismo. Tathagata Bodha. Alam ko pero may mga bagay na. Hindi ito basta-basta na kung ano ang gusto kong mangyari ay mangyayari. Sige, sabihin mo nga. Ngayon, ganito ka na. Sino ang pumilit sa iyo? Noong nakaraan, ang malaking sakuna ng pagkakabukod ng mga Diyos. Nagtayo ang guro ng isang pagsubok sa mga Diyos at nagtipon ang lahat ng Diyos sa aking harapan. Ngunit sa huli, hindi pa rin nila kayang talunin ang pagkasira. Nawasak ang kapalaran ng sekta ng mga sakripisyo. Malubhang nasawi at nasaktan ang mga kasamahan. Kung hindi ako pumasok sa kanlurang sekta ng pagnanakaw, mas magiging malupit pa ang sitwasyon. Ang lahat ng ginawa ko ay hindi naman sigurado na makakabuti sa lahat. Pero iyon ang tanging daan na maaari kong tahakin noon. Tama na, wala kang karapatang banggitin ang guro. Mas wala kang karapatang banggitin ang sekta ng mga magnanakaw. Dabao, kung talagang naaalala mo pa ang guro mo. Totoong naaalala pa ang sarili bilang disipulo ng sekta ng pagnanakaw. Hindi ka lang nakatitig habang pinapanood ang mga tao sa Badhistong templo. Puntahan si Bai Suzen. Si Bai Suzen ay disipulo ng Lishan Laomu. At ang guro ko ay ang matandang ina ng Lishan. Sa madaling salita, siya ay akin. Pinapayagan ng iyong relihiyon si Fahai na paulit-ulit na manghuli. Muli na namang ipinadala si Sun Wukong sa mundo upang makialam sa usaping ito. Dabao, hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Ang usapin kay Fahai ay pagkukulang ng Budismo. Ang pagbagsak ni Sun Wukong ay hindi rin ayon sa aking kalooban. Dahil si Bai Suzen ay iyong disipulo. Sige, maaari kong ipangako sa iyo. Hindi na makikialam ang Badhistong sekta sa usaping ito. Mas mabuti na lang. Kung hindi, kung muling manghimasok ang Badhistong sekta. Huwag mong sisihin ako kung hindi ko na isasaalang-alang ang ating nakaraan. Damdamin. Sa pagitan natin, ito na lang ba ang natira, dalawang salitang ito? Mula ng araw na naging Budha ka, may mga bagay na hindi na maibabalik. Asawa, ikaw ay buntis na ngayon. Dapat ay magpakatatag ka sa bahay at alagaan ito. Hindi ba mas mabuti kung manatili ka na lang sa bahay? Bakit kailangan pang lumabas at maglakad-lakad? Asawa, hindi ba't ako ay nagdadalang tao na? Hindi pa halata. Saan namang galing ang sobrang pagkasensitibo? Saka sinabi na ng doktor, sa oras na ito, makabubuti rin ang maglakad-lakad para sa katawan. Hintayin na lumaki ang tiyan.
Dapat ka lang talagang magpakarelax sa bahay at alagaan ang bata. Ano man ang sabihin ni Ren Sing, tama siya. Sige na, sino bang nag-utos sa'yo na ikaw ang pinakamalaki ngayon? Gusto kong kumain ng ganyan, asawa. Ganoon na ba kalaki ang tao? Parang bata pa rin. Siyempre, bata talaga siya. Isa pa ring anak ng aking asawang lalaki. Sige. Ano man ang sabihin ng misis, iyon ang susundin. Sige, pupunta na ako para bilhin ito para sa'yo. Boss, magkano ang benta ng tanghulo? Bumalik ka, 5 wen ang halaga ng isang piraso. Kumain ka na, maliit na gutom. Si Xiaoqing, anong ginagawa mo? Nakatayo sa pintuan ng bahay, hindi pumapasok. Hindi ba talagang naghihintay ka sa akin at sa iyong kapatid na babae na makabalik? May bisita sa bahay ng kapatid. Mga mahalagang bisita. Sino ang dumating? Nandito na ang guro ng iyong nakatatandang kapatid. Guro ng misis. Di si Inang Lishan. Kailangan talagang isaalang-alang ng langit at ng budismo ang taong ito. Isang 3 bahagi ng pagkakaroon na. Xiaoqing, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Talagang siya ang guro, ang matanda. Ate, paano ko naman maaring magkamali? Talagang guro siya. Asawa, dahan-dahan ka lang. Nasa kondisyon ka pa rin ng pagbubuntis. Huwag kang magmadali. Hindi na kailangan ganito si Suzen. Aking disipulo, by Suzen. Nakilala ko na ang guro. Sa mga taong ito, talagang lumaki ka na. Ito ang guro ng misis. Talagang may aura ng isang Diyos. Hindi pangkaraniwan ang kanyang karisma. Hindi nakapagtataka na makakapagturo ka ng ganitong uri ng babae. Nakilala na ni Xiaoqing ang matandang ninuno. Bumabati ang nakababatang henerasyon na siksuksian sa nakatatandang henerasyon. Ang nakatatandang ito, mukhang naisip na ako ng 7 bahagi. Ikaw ang napiling asawa ni Suzen. Ako'y pinalad na nakatagpo ng pagmamahal mula sa aking asawa. Dito na sila naging mag-asawa. Narinig ko na ikaw ay isang warang tao sa mundo. Kung ganon, ganito na nga. Nakarating ka kay Suzen sa araw na ito. Tila marami na siyang naranasang pagsubok. Siyempre, ang pag-ibig sa pagitan ng tao at nilalang ay hindi katanggap-tanggap sa 3 mundo. Hindi ko kayang itago sa nakatatanda. Maraming pagsubok ang dumating. Nagsimula ito sa punong pari ng templo ng Jinshan na si Fahay. Tiyak na naniniwala siya na ang aking asawa at si Xiaoqing ay mga demonyo. Kailangan talagang sugurin ang mga demonyo at mga halimaw. Pagkatapos, ginamit ng nakababatang henerasyon ang kanyang katungkulan upang ipasok siya sa bilangguan ng langit. Akala ko matatapos na ang bagay na ito. Sino ang mag-akalang siya ay lihim na nagbigay ng impormasyon sa langit? Paano mo naman ito hinarap? Ang unang ipinadala ng langit ay si Erlang. Ipinakita ang tunay na Ginoo na si Yang Jian. Si Yang Jian ay ipinadala sa mundo sa utos. Ngunit hindi siya talagang nagpasimula ng pagpatay sa amin. Ang nakababatang henerasyon ay nag-akalang. Marahil naisip niya ang tungkol sa sarili niya. Ang naranasan ng mga magulang noon. Kaya't sinubukan lamang niya ang kanyang nakababatang henerasyon. Nakita kong talagang ayaw ko. Kaya't hindi na nagpatuloy ang mayamang babae sa kanyang pagtatanong. Yang Jayan, ang batang iyon ay maituturing na isang taong may damdamin at katapatan. Pagkatapos ni Yang Jian, muling ipinadala ng langit si Nezha. Si Nezha ay yung walang galang sa batas. Isang batang pasaway na nagdudulot ng gulo saan man siya magpunta. Tama ang sinabi ng nakatatanda. Hindi naman talaga kami nahirapan nang dumating si Za. Kumain lang siya ng isang pagkain sa tahanan ng Xu. Pagkatapos ay nasaktan niya ang kanyang sarili. Hawak ang Liu Ying, bumalik siya sa langit at nagkasakit muli. Talagang bagay ito na kaya niyang gawin. Matapos ang pagwasak sa mga labi, hindi na nagpadala ng tao ang langit. Sa halip, muling dumating ang dawang Shengfo mula sa badhistong pinto. Si Sun Wukong ay hindi lamang. Dumating ang duwende ng digmaan. Hindi upang pilitin tayong paghiwalayin. Gusto lang niyang makipaglaban sa nakababatang henerasyon. Nang makipaglaban siya sa nakababatang henerasyon, hindi rin niya kami pinahirapan. Kaya't umalis na siya ng mag-isa. Sa ganitong paraan, ikaw, bilang nakababatang henerasyon, ay talagang may pananabutan.
Isang tao na may tapang at pagkakaibigan. Si Susan ay talagang karapat-dapat na mapili ka. Hindi naman masasabing nagkamali ako sa tao. Karapat-dapat ka sa kanya. Walang pag-apruba mula sa nakatatanda. Nakababatang henerasyon. Ngunit ito ay isang bagay lamang na dapat gawin ng isang lalaki. Sujong, ang mga bagay mo ay matagal nang napansin ng guro mo. Hindi madaling makarating kayo sa puntong ito. Sa inyong pagkatao at katayuan, matagal nang may respeto ang lahat sa inyo. Tumingin sa tatlong mundo. Sino ang may lakas ng loob na hindi magbigay sa inyo ng kaunting respeto? Kung ganon, bakit hindi ka agad humarap noon? Ipinagsasawalang bahala ang lahat ng problema. Ang dangal ay hindi ibinibigay ng iba, kundi ito ay pinaghirapan mong makuha. Noong nakaraan, si Yunhua at Yang Tianyu, Yang Chai at Liu Yanchang. Ngayon, ang kwento ng buwan at ng mga bituin. Dongyong at ang pitong diyosa. Tingnan ninyo, itong mga Perez. Sino ang talagang nagkaroon ng perpektong wakas? Sa loob ng tatlong mundo, ang batas ng langit ay hindi kailanman isang dekorasyon. Sino mang nagnanais na apakan ito? Kailangan munang magkaroon ng ganito. Kailangan mo munang magkaroon ng ganitong kakayahan. Guro, ang ibig mong sabihin ay hindi na kayo kailangang mag-alala. Ang mga pagsubok na dapat pagdaanan. Naranasan niyo na ang halos lahat. Sa bahagi ng langit, sa panig ng Budismo, nakapagbigay na ako ng babala. Mula ngayon, basta't hindi na kayo mag-umpisa ng gulo. Walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na pahirapan kayo ng hayagan. Salamat sa iyong tulong, nakatatanda. Salamat, Guro. Alam ko na nandyan ang aming ninuno. Hindi kayang gumawa ng alon ng mga taong iyon, hindi mo na kailangang pasalamatan ako. Ang daang ito, kayo mismo ang unti-unting lumakad palabas. Hindi ko naman sinadyang tulungan, nagkataon lang. Malinaw ang sinabi ng nakatatanda. Ngunit kung hindi dahil sa tulong ng nakatatanda sa likod, sa pamamagitan lamang natin, paano natin mapipigilan ang langit at ang Budismo na sabay-sabay na huminto? Ang damdaming ito, Natatandaan ng nakababatang henerasyon na ako ang guro ni Susan. Siyempre, ako ang bahala sa kanyang mga bagay. Ngunit, kailangan niyong maging mas maingat sa mga susunod na gawain. Langit at badhistang pinto. Sa pagkakataong ito, pwede tayong pumikit sa isang mata at buksan ang isa. Hindi nangangahulugang mananatili silang bingi at tahimik magpakailanman. Kung masyado kayong mapagmataas, naging dahilan ng pagtingin ang tatlong mundo. Pagdating ng panahon, wala nang makakapagligtas sa iyo. natatandaan ng nakababatang henerasyon. Aking alagad ay maingat na magtatanda. Natatandaan din ni Xiao King. Guro, Suyon, mabuti na lang na ipagpatuloy mo ang iyong sariling buhay. Umalis na ako. Bakit hindi pa lumalabas? Ang tagal na nito. Walang masamang mangyayari sa aking asawa, di ba? Ate, kailangan mong magpakatatag. Madam, magpakatatag ka pa. Malapit na, malapit na. Malapit na, malapit na. Mas gugustuhin kong tiisin ang hirap na ito para sa aking asawa. Malapit na, ate. Magtiis ka pa ng kaunti, bilisan mo. Ginoo, gamitin mo pa ang lakas mo. Ah! Lumabas na, lumabas na. Lumabas na ang bata. Nanganak ka, ate, nanganak ka. Nanganak. Naging ama na ako. Binabati kita, Ginoong Xu. Ito ay isang batang lalaki. Batang lalaki. May anak na akong lalaki. Yung batang iyon ay ngumiti pa sa akin. Asawa. Mahal, mayroon na tayong anak. Nakita ko isang anak na lalaki. Maliwanag ang mga mata. Ngumiti pa sa akin. Huwag kang magmadali sa pagsasalita, asawa. Huwag ka munang mag-isip ng kahit ano. Magpahinga ka lang ng maayos. Mahalaga ang bata. Ngunit mas mahalaga ka. Mahal kong asawa, salamat sa iyong pagsisikap. Sa buhay na ito, ang makasal sa iyo. 是我最大的福气。